Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative at syempre nagbabalik tayo sa paggawa ng reaction video kasi ilang araw din ako mga kaibigan na nawala. Nakakamiss din pala yung gumawa ng reaction video lalo na marami tayo na dapat talakayin lalong-lalo na yung mga nangyayari dyan sa ating bansa na pinaka-importanteng matalakay at maliwanagan ng ilan sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay hindi pa rin maliwanagan yung kanilang isipan at talagang sila ay panatiko na para bang kahit na anong sabihin at paliwanag o maging aksyon ng kanilang mga iniidolo, no, ay lahat tama sa paningin nila. Hindi ganon mga kaibigan, tandaan natin, no, na kahit pa iniidolo natin yan, hindi nadadala sa galit. Makita mo lang nagalit na yung galit, no? Yung iniidolo mo ay bilib na bilib ka na. Makita mo lang na sumigaw o may pinagalitan, no? May pinatanggal sa trabaho ay bilib na bilib ka na. Hindi mga kaibigan ganoon. Meron tayong mga tamang proseso. Kaya nga, nandito si Attorney Libayan o batas natin na nagpapaliwanag at pilit na binubuksan ng isipan natin para kahit papaano ay madagdagan ng ating kaalaman tungkol sa batas natin dyan sa ating bansa. So ito, papakinggan natin yung paliwanag ni Attorney Libayan at mamaya gagawa ako ng reaction patungkol dito. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, alam nyo naman, no, si Raffy Tulfo sa Senado ngayon kung ano yung kanyang galawan. No? Tapos, ito nga, no, ano ba ito? Sabi dito, subukan nyong ipatanggal si Raffy Tulfo sa Senado. Kayo dapat mag-resign, NLRC. Hinamon sa Senado, sabi niya. Alam nyo naman, itong si Raffy Tulfo, no, parang lagi niyang threat sa mga nasa Raffy Tulfo in action, especially sa mga pulis, sa mga security guard o kahit sino mang taong nagtatrabaho na nandiyan dyan at nirereklamo sa Raffy Tulfo, ang sasabihin niya lagi, papatanggal kita sa trabaho. Tama naman mga kaibigan, di ba? Sa lahat ng nakakapanood, no? Dyan sa Raffy Tulfo in action. Noon kasi talaga nanonood ako dyan. Pero nung naliwanagan na ako mga kaibigan at para bang merong mali ka ako dito sa proseso. Kahit hindi pa ako nanonood dito kay Attorney Libayan noon, ay parang na babalansi ko na parang may mali sa proseso. Diba? Lalo na kapag ang pinag-usapan ay tungkol sa pamilya, mga kaibigan, halimbawa, yung asawa ay pulis, no? At nangabit o kaya militar. May mga cases na ganyan akong napanood noon na isang army yung asawa nung nagreklamo at merong kabit daw at wala talagang ibang panakot, no, itong si Raffy Tulfo na ipapatanggal sa pwesto. At may mga cases nga, hindi lang may mga, parang lahat ng ganitong kaso, no, na lumapit sa kanya, ganitong problema, ay tinatawagan yung hepe o yung nakakataas, no, na posisyon, halimbawa dyan sa army, para isumbong din niya yung kasalanang nagawa. Supposed to be pamilyang usapan yan mga kaibigan, di po ba? At may tamang proseso tungkol dyan. Diba? At yan na nga, laging panakot nga na ipapatanggal. Ang nakakaawa dito yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga, halimbawa, security guard, kasi sino lang naman yung sahod ng mga yan. Di po ba? Ngayon, kung halimbawa nagkasala at pinanigan ni Raffy Tulfo ng Raffy Tulfo in action, ang nagrereklamo, kawawa naman yung tao kung napatanggal. Di ba mga kaibigan? Oh, walang due process na nangyayari pagdating dito sa Raffy Tulfo in action. At ang hindi pa maganda, kapag pala kakasuhan yung inirereklamo, i-refer lang naman dyan sa Public Attorney's Office, sa PAO. So, parang bakit ganon? Diba mga kaibigan? Dapat maliwanagan ang isipan ng ating mga kababayan na hindi tayo papanig sa isang rason lang. Diba mga kaibigan? Lalo na kapag ura mismo na nagreklamo yung isang tao
dyan sa Raffy Tulfo in action. At hindi naman napakinggan yung panig. No? Ay, paano naman mapapakinggan yung panig nung inireklamo na natakot na? Diba mga kaibigan, dahil tinakot na. O minsan naman, nagsasalita pa yung tao, ay binabara na. Di po ba? Ganyan ang nangyayari kasi mga kaibigan. So dahil dito, dapat lang siguro na magkaroon ng tamang proseso, no, sa paglutas ng mga problemang ganito. Hindi dyan sa Raffy Tulfo in action. Diba? Kapag OFW ka naman, papauin kita at papa-blacklist kita. Diba? Ngayon, mga kabatas natin, parang nakarma yata si Raffy Tulfo. Tignan natin, siyempre kasi alam nyo naman itong si Raffy Tulfo, yung kanyang pagpapatanggal ng mga tao, wala namang due process eh. Ginagamitan niya lang ng panakot. Diba? Pinipwersa niya yung mga tao, hindi naman sinasabing pa-file lang kita ng kaso, hindi, papatanggal kita. In other words, walang due process kasi nga ayaw niyan sa due process. Diba? O, tignan nyo. Kung sino nagsumbong. Sinumbong ako sa TV5, sa kataas-taas sa management TV5, pinatatanggal ako. Sinumbong daw siya sa TV5, sa kataas-taas ang management ng TV5, pinapatanggal siya. Ito kasi ang mali mga kaibigan eh. Ang karamihan, no, na parang paniwalang-paniwala, lalo na dyan sa Tulfonatics, no, ang rason nila, madali ang proseso, ipa-Raffy Tulfo in action mo. Parang ganyan ang nangyayari. Pero nasaan nga yung due process? Yung tamang proseso ng paglutas ng kaso upang mapakinggan ang bawat panig. Hindi lang mapapakinggan yung kung sino ang nagreklamo. Diba mga kaibigan? Kasi paano naman mapapakinggan yung side ng inirereklamo kung itinakot na siya? Diba, pinakapangunahing importante, lalong-lalo na dyan sa atin, yung magkaroon ng trabaho. Ngayon, kung ipapatanggal mo, yung pagpasok pa nga ng trabaho lang, diba, napakadami na ng proseso, ang dami mga clearance na lalakarin, ang dami na mga kailangan, magpapamedical pa. Diba, gagastos bago makapasok sa trabaho. Tapos yung sahod ay kakaunti lang. Tapos nagkaroon lang ng problema ang mag-asawa o ang pamilya, ay ipapatanggal na agad ni Raffy Tulfo in action. Kawawa naman yung tao mga kaibigan. Walang due process, hindi na napakinggan yung side nung inireklamo. Ganyan ang dapat nating isipin mga kaibigan. Hindi lang yung side ng isa. Kung sino yung nagreklamo, yun lang ang papakinggan. Kailangan mapakinggan yung side din ng inireklamo. Kaya dapat may due process, may tamang proseso para malutas ang problema, lalo na problema ng pamilya. Kasi sabi ko nga, ang kahihiyan ng isang miyembro ng pamilya ay kahihiyan ng buong angkan. Diba? Galit na galit si Tulfo ngayon. Dapat nga mga kabatas natin, mag-leave ka muna sa TV5 eh. O kaya dapat nga, huwag ka munang papad sa Raffy Tulfo in action. Kasi nga, kinakain ng Raffy Tulfo in action yung oras mo bilang isang senador. Kaya ang nangyayari, puro Raffy Tulfo in action na lang ang ginagawa mo, pati sa Senado. Ito kasi ang problema mga kaibigan dyan, di ba? Na nagkandidato, no? Gustong maging senador at naging senador nga itong si Raffy Tulfo, no? Si Senator Raffy Tulfo, naging senador siya. 'Di ba? Pero yung oras niya nandiyan pa rin sa programa niya na Raffy Tulfo in action at pinapakinggan niya pa rin, no? Yung mga sumbong, ilang oras siya diyan. 'Di ba? Inaabot ba ng ilang oras? 2, 3, 4 ang Raffy Tulfo in action? Araw-araw? Paano kung araw-araw nandyan siya? Paano yung trabaho niya na dapat yung oras niya ay nandyan sa Senado? Para dinggin, no? Gawan ng solusyon ang mga problema ang inilalapit yan. Ang problema kasi, isa pa dito, yung nagreklamo sa kanya,
na dyan sa landmark. No? Bakit nadala pa dyan sa Senado? Diba? Dahil ba sa nagka-problema ang landmark na yan ay mamumroblema na din ang buong bansa. At dyan pa talaga sa Senado kailangang resolbahan. Diba parang ang dami naman ng problema ng Pilipinas. Nandyan na yung mga smuggling. Yung hindi bumababa ang presyo ng mga bilihin dyan sa ating bansa. Yung lalong-lalo na yung pinakapangunahing pangangailangan ng mga tao. Diba? Ano-ano yung mga pangunahing pangangailangan ng mga tao? Pagkain. Pinakauna yung pagkain. Pangalawa, damit. Pangatlo, diba? Sa mga mahihirap, tirahan, wala silang matirahan. Bakit hindi yan ang atupagin? Diba? At resolbahan yung mga malalaking issue. Paano nga naman mariresolbahan yung mga malalaking issue? Lalo na yung mga smugglings na yan. May mga pinangalanan ng tao. May mga malalapit na nga na mga pangalan ng tao na mga nakaposisyon. No? Diba viral ngayon na pinangalanan na ng ilang mga vloggers? Oh? Sa ngayon, kung sino-sino yung mga malalaking tao na involved sa mga illegal, meron pang mga kamag-anak ng mga nasa posisyon ngayon. Bakit hindi yun ang atupagin, di ba, dyan sa Senado? Kundi, dapat ba na resolbahan muna ang dyan sa landmark bago yung mga nangyayari, pati nga yung problema dyan sa asin, problema sa sibuyas, ang bigat, ang bigat, no, na problema na. Hindi marisoresolbahan. Di ho ba, mga kaibigan? Yari, puro Rafi Tulfo in action na lang ang ginagawa mo, pati sa Senado. Diba? O, tignan nyo, galit na galit. Kasi pinapatikos ko yung NLRC. Ngayon, kasi binabatikos daw siya ng NLRC. So ngayon, yung NLRC daw, no, lumapit daw doon sa TV5, sa management ng TV5, pinapatanggal si Rafi Tulfo. Ewan ko kung may katotohanan, ha? Pero syempre, di ba? Sobrang ano naman yun. Parang, alam mo naman na pag nalaman ni Rafi Tulfo yan, o kaya pag tinanggal si Rafi Tulfo, alam nila na merong nangyaring hindi maganda. Ang ano dito, 'di ba? Parang yung sabi nga ni Atty. Libayan, parang nakarma si Rafi Tulfo. Kasi sa dami ba naman ng pinatanggal, no? Diyan sa Rafi Tulfo in action ni Rafi Tulfo na mga tao na inirereklamo, ipinatanggal sa trabaho. Pati mga OFW, mga kaibigan, 'di ba? Tinatakot na pauwiin. Meron na bang mga napauwi? Mga OFW na inireklamo dyan sa Rafi Tulfo in action. Siguro, marami na. At marami na rin sigurong napatanggal. At maraming tao ang napahiya dyan sa Rafi Tulfo in action. Diba? At ngayon naman, siya, si Rafi Tulfo, ang gustong ipatanggal dyan sa TV5. Parang ang nakarma. Ano kaya yung feeling nun? Ano, mga kaibigan? Diba? Siya, isa lang naman. Diba? Sa dami ng napatanggal niya, na nawalan ng trabaho, paano na yung buhay nila? At isa pa, yung mga napatanggal na yun, makakahanap pa kaya sila ng trabaho? Gayong napakadami na nang nakakaalam kung anong klaseng pagkatao sila? Ano ang buhay nila ngayon, yung mga napatanggal na yon ng Rafi Tulfo in action? Kumusta naman yung mga anak nun? Saan kukuha ng pangsustento yung mga napatanggal na yon? Diba dyan sa atin napakahirap humanap ng trabaho? Kung nakita ka dyan sa Rafi Tulfo in action, nakita yung nakabalandra yung mukha mo, na ikaw ay kabit ni Pulano o Pulana, diba? May tatanggap pa kaya sa'yo?
syempre mahihiya nang mag-apply sa ibang trabaho. Di ho ba? Yung mga napatanggal sa kung ano man ang trabaho nila. Diba? Isipin natin kung gaano kahirap lalo na yun, yung mga pulis na yan. Napakahirap pumasok sa pagiging pulis. Napakahirap pumasok sa pagiging militar. O kung ano man ang posisyon, ano man ang trabahong napasukan, tapos ipapatanggal lang sa isang reklamo na hindi naman nagkaroon ng due process o tamang pagresolba, tamang proseso ng pagresolba ng problema at hindi napakinggan yung side. Di ho ba mga kaibigan? Na merong nangyaring hindi maganda. Medyo kaduda-duda rin kung totoo yan o invento. Kasi alam naman natin, si Raffy Tulfo, mahilig din mag-invento. Di ba? Sabi niya, baka Raffy Almighty yan. Labas ebidensya. Tama. Yan. Baka Raffy Almighty yan. Sinong niloloko nyo? Sa tingin nyo, si Raffy Tulfo. Sinong niloloko niya? Sa tingin nyo, mapapatanggal siya. Malakas-lakas niya nga eh. Comelec nga eh, wala pa rin eh. TV5 pa kaya? Sad life. Diba? Tuloy natin. Sige, subukan niyo, patanggal niyo ako sa Senado. Abay, nagsumbong ba naman, Mr. Chair, sa Sabi ni Raffy Tulfo, subukan nyo na ipatanggal ako sa Senado. Parang yung basa ko dito may pananakot. Ano kayong mangyayari, no? Kung sakaling ipatanggal siya, no? Diyan sa Senado. Kung may mga tao, halimbawa, na magsumbong, no? At ipatanggal siya diyan sa Senado, ano kaya yung mangyayari? Kasi parang banta yung basa ko dito kasi yung pagsasabi, sige subukan ninyo na ipatanggalin niyo ako sa Senado. Di ba? Tanggal niyo ako sa Senado. Abay, nagsumbong ba naman, Mr. Chair, sa Subukan niyo ipatanggal niyo ako sa Senado, sabi niya. So, yun, syempre, ang hamon ni Raffy Tulfo, gawin niyo yung mga bagay na hindi niyo kayang gawin kasi malakas ako. So, subukan niyo ipatanggal ako sa TV5, tsaka subukan daw ipatanggal sa Senado. Syempre, pag sa Senado ang usapan, ang kakausapin, hindi TV5, yung Comelec kasi may pending doon na disbarment case. Tuloy natin. Taas-taasan sa TV5 at gusto akong patanggal. Eh, si Mr. Nograles, talagang dapat magretiro na. Yan, no? Di ba? Sa taas, sasabihin niya, Mr. Nograles, ikaw dapat magretiro ka. Pero pag ikaw sasabihin ka na magretiro ka, o kaya ikaw magbitaw sa trabaho, o kaya ikaw tanggalin sa trabaho, galit na galit ka. Samantalang pag ikaw ang nagsasabi sa ibang tao na magretiro ka na, inutil ka, dapat tanggalin yan. Yung mga sheriff, di ba? Palakpakan yung mga Tulfonatics, tapos ikaw, hindi pa sinabi yun, mga kabatas natin, ha? Ang grabe pa dito, yung nangyari na yan, hindi sinabi kay Raffy Tulfo ng harapan at hindi online o in public. Nakakuha ninyo mga kaibigan kung gaano ka-unfair ang mga bagay-bagay. Once na ikaw ay, halimbawa, nandito sa social media, di ba? Katulad niyan, ni Raffy Tulfo, sikat na sikat, ang daming followers, millions. Ang naniniwala sa kanya, ang followers niya, ang subscribers niya. Pati yung mga manonood niya, araw-araw ay millions. Diba? At yung nagsabi sa kanya, no? Hindi naman dito sa social media, hindi naman narinig nating lahat. No? In other words, private na sinabi. Kasi nga, nagsumbong, diba, o pinapatanggal siya. Pero, etong si Raffy Tulfo, no, dito mismo sa public, on air, niya na sinasabi na ipapatanggal ang isang tao. Diba? Mas papaniwalaan siya ng mga tao dahil nga sa dami ng kanyang followers. Minsan naman ang mga followers, mga kaibigan, no, lalong-lalo na yung mga Tulfonatics dyan. Kahit na
nakikita na natin na may something. No? May mali. Diba? Talo na sa mga proseso. Walang due process. Pero paniwalang-paniwala pa rin tayo. Ano yung rason? At least nakatulong. Nakatulong pero tama ba yung proseso ng pagtulong? Mabilis ang paglutas ng problema. Rafi Tulfo in action mo. Mabilis nga yung paglutas ng, o pagsolusyon ng problema. Pero may mga taong naapektuhan. Lalo pagdating sa usaping pamilya. Walang ibang pinaka magsasuffer. Oh? Kundi yung mga anak. Lalo na kapag mag-asawa ang nagkapahiyaan. Oh? Diyan sa Rafi Tulfo in action na millions ang nanonood. Sa palagay nyo ba, hindi yan tatatak sa isipan ng mga bata? Kung ano yung napag-usapan dyan sa Rafi Tulfo in action, lalo na dito sa YouTube, hindi na yan mabubura. No? Sa isipan ng mga tao, kahit ma-delete pa o i-delete yung video ng usapan ng magulang nila kung paano sila napahiya o nagkapahiyaan at nakita ng buong mundo. Pero sa mga manunood, nakatatak na yan sa isipan nila. So, kawawa yung mga bata. Sila yung apektado dyan. Diba mga kaibigan? Kaya makikita ninyo kung paano, kung gaano ka hindi patas ang mga bagay-bagay. Kasi nga, halimbawa ako, no? May nagsabi sa akin, may nanakot sa akin. Yun ay in private. Halimbawa, may message ako, kinausap ako. In private. Tapos ako naman, ibu-broadcast ko dito, ipapaalam ko. Diba? Hindi patas ang labanan. So, yan lang po mga kaibigan ang aking maising reaction tungkol dito. Sana ay maliwanagan ng ating isipan na hindi tayo dapat madala. Nakita lang natin na sumigaw ang isang tao na iniidolo natin. O kaya naman ay nagalit, may pinagalitan, may pinahiya. Sa madaling sabi, ay siya na yung tama. Lagi nating iisipin na may tamang proseso ang lahat ng bagay. So, alam mga kaibigan, naway nasa mabuti tayong kalagayan. Ako po muli si Lou, ang inyong ka-informative. Mabuhay.